nagsusunna. Kaya pwede mo, pagpasok mo sa masjid, habang nag-aadan ng duhur, di ba, habang nag-aadan ng duhur, patapusin mo na yung adan, pwede mo pagsabayin sa 2 rakaan na sunan arawatib, 3 intensyon, 3 gantimpala sa 2 rakaan na sunna. Ano yun? Sunnatul wudu. Sunnatul wudu, yung ginagawa ni Bilal, ganda ba? Tahiyatul masjid, at saka sunan rawatib. Sa 2 rakaa lang yan, may 3 gantimpala ka na. 3 intensyon mo. Allahu Akbar, intention mo na doon. Pero ang tanong, bibigkasin ko ba yung niya? Pag-usapan natin konti to. Konti pero marami magagalit. Tinatawag na usalli or tinatawag na nawaitu. Natalakay ko na ba sa inyo? Hindi pa. Okay. Idagdag ko na to kasi siyempre, hindi na mawala-wala to sa atin. Kakawagalian ng mga ninuno natin ba? Yung bago magsala, usalli salata duhuri 4 rakaatin mustaqbilan ila al-qiblati lillahi ta'ala o nawaitu salata duhri. Naririnig mo pa nga eh. Tapos pabalik-balik niyang hindi makapag-start kasi nga kumbaga gusto niya magsabay yung dila niya sa puso. So, ang pagbigkas ng intensyon sa mga sala ay bid'ah. Sabi nila, ito daw ay opinion ni Imam Shafi'i rahimahullah. Subhanallah. Anong opinion ni Imam Shafi'i? Hindi kasinungalingan 'yon. Bagkus, ang opinion na ito ay galing lang mula sa mga scholar ng Shafi'iyya, pero hindi po si Imam Shafi'i ang nagsabi nito. Naintindihan? Hindi si Imam Shafi'i nagsabi nito. Kaya pangkalahatan, ang pagbigkas ng intensyon ay bid'ah. Kaya walang babasahin bago magsala. Bago mag-start magsala, pag mga pero pag narinig doon parang ano kayong binibigkas nun? Yung pala, nag-i-intensyon. Lahat ng ibadah natin, hindi na kailangan lang bigkasin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lahat ng gawain natin ay nakadepende sa intention. So, saan galing ang intention? Saan? Dito o dito? Puso. Bakit mo bibigkasin? Kailangan mo pa bang sabihin na magsasala ako ng duhur na 4 na rakaa na nakaharap ako sa kibla para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba alam ng Allah yung ginagawin mo? Kailangan mo pang bigkasin? Yan ay bid'ah. Naintindihan? Kaya doon sa pag-start mo magsala, hindi mo na kailangan bigkasin yung mga sala na isasagawa mo. Kasi nga, lalo na yung duhur na isasagawa mo ng sala, doon pa lang sa paghudo mo, nakapag-intention ka na, magsasala ka na. Bakit ka naghudo ngayon? Di ba? Dahil magduduhur ka. So hindi ka pa nakastart, tapos na yung intention mo. Okay, ito, gusto ko marating yung pinakapunto ko dito. Patapusin mo muna yung adan sa duhur bago ka mag-sunnah. Jumaa ngayon, pag-usapan natin ng Jumaa. Sa araw ng Jumaa, dumating ka sa masjid, nag-aadan yung muadzin.